evening po sa inyong lahat, no? Sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang gabi po sa inyo. So, before I start, I just want to ask everyone to please bow down our heads. I will pray. Heavenly Father, we just want to thank you, Lord, for your faithfulness in our lives, O God. Thank you, God, for your protection. Thank you for your guidance. Thank you for every provisions, Lord, that you have given to each and every one of us, and much more, Lord. Thank you for being with us. Moment, Lord, as you have said in your word, if there are two or three who gathered in your name, there you are in the midst of us. Tonight, we just want to lift up your name in our midst, O God. And Lord, whatever things that we have done wrong against you, God, we pray, Father, for your forgiveness, Lord. Cleanse each and every one of us with your precious blood and allow us, O Lord, to come into your presence with fullness of joy. As we continually to worship you, O Lord, let your blessings upon your word will continually, Lord, be released upon us, O God. Much more, Lord, as your servant, I pray. Give me your wisdom, Lord, understanding, the power, boldness, the signs and wonders will follow as well. And I ask the Holy Spirit, Lord, to guide us this tonight, Lord. Open the hearts of each and every one of us. Open our spiritual mind. Open our spiritual ears, O God, for us, Lord, to understand more about your word. And let your blessings, Lord, will continually, O God, saturate our lives, O Lord, tonight. We thank you. We just want to give back all the praises, glory, honor, and adoration. And that is our prayer today. In Jesus' mighty name we pray. And everybody say, Amen. Amen. So, Amen. our topic for tonight, it was titled, Wait for God's Timing. So, pag sinabi po nating wait, katulad nga po nung kasabihan natin most of the time, na yung nagtsatsaga, di ba? Sabi nga nila, kung ikaw ay nagtsatsaga, mayroong nilaga, ano? So ibig sabihin, you will receive something kung ikaw ay matuto ka lang magtiyaga, no? Magantay sa mga bagay na ginagawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Alam niyo po, ang buhay natin talagang is full of what we call this one, challenges ang buhay ng bawat isa sa atin. But one thing and for sure, ay walang iba kundi mayroon tayong Diyos na alam natin na anytime, laging nariyan siya sa buhay ng bawat isa sa atin. Handang tumulong, handang sumuporta, at handang ipakita yung kanyang pagmamahal sa buhay ng bawat isa sa atin. So kung titingnan po natin yung mundo natin kinabibilangan sa mga pagkakataon nito, this world is full of tinatawag nating parang kayabangan, no? Sometimes kasi, bakit? Makikita natin na kahit sometimes hindi na kaya ng tao, but still dahil nga ayaw niyang mapahiya siya, ginagawa niya lahat yung gusto niyang gawin. Hindi niya napapansin na mayroon pa rin palang Diyos na sa panahon at sitwasyon, in the midst of the situations that we had in life, mayroon tayong Diyos na po pwede nating lapitan at handang tumulong sa ating mga pangangailangan. Kaya dito sa ating text for this evening, from the book of Psalms chapter 27 verse 14, no? Ang sabi rito, wait on the Lord, be of good courage, and He shall strengthen your heart. Wait, I say, on the Lord. Tingnan niyo po, wait, I say, on the Lord. Alam niyo po, kung titingnan natin yung kwento ni David, si David po, 16 years old pa lang siya, he was anointed as king of Israel. But the problem is, hindi pa naman talaga at that time siya, no? Na kaagad-agad nung siya ay inanoint, hindi pa siya talaga. Kasi dumating po din situations na pati si Saul, no? Si King Saul ay talagang nagselos na sa kanya dahil biro mo, pag nanggagaling sila sa gera, pag dumadaan sila sa mga tao, kumakanta yung mga tao, sabi rito, Saul killed thousands and David killed 10,000. Kaya parating niya nadidinig yon. So parang nagkaroon siya ng selos, kaya dumating yung pagkakataon na talagang naisip ni Saul na patayin si David. Na kahit alam ni Saul kung ano yung nagawa ni David doon sa kanilang kaharian, but still because of selfishness, no, nagawa ni Saul yon. Pero take note, it takes 14 years na bago, kasi 30 years old na si David bago siya naging hari. So ibig sabihin, ang haba ng time
ang haba ng panahon na ginugol niya na iwas siya ng iwas kay King Saul na siya ay balak patayin. Pero alam niyo po, pag ang isang bagay ay mayroong plano po ang Diyos, mag-antay ka lang. Tumagal man yan, tiyak na darating. No? Kasi we know and we believe that God has good plans to each and every one of us. Kaya mga kapatid, ano may situation? Tingnan niyo si Samson. No? Nung una, napakalakas niya. Ang problema kasi, no, nagkaroon siya ng kayabangan kasi si Samson at that time. No? Ang sabi ng Diyos sa kanya, dapat walang nakakaalam kung ano yung pinagmumulan ng lakas mo. Anong ginawa niya? Dahil nagyabang siya sa girlfriend niya, kay Delilah. Sinabi niya, sa akin, yung lakas ko nanggagaling nandyan sa mga buhok ko. Sabi niya gano'n. Kaya anong ginawa? Pinutol yung buhok niya. So nung pinutol yung buhok niya, anong nangyari? Nawalan siya ng lakas. So ibig sabihin mga kapatid, hinayaan na siya ng Diyos. Ibig sabihin natin dito, sa buhay po natin, pag wala po ang Panginoon, mahihirapan po tayo. So we have to always wait. Whatever situations we have, whatever needs we have, mga kapatid, hindi naman sinasabi na totally, hindi wala ka nang ginagawa. Kasi sabi nga po ng Bible, faith without work is dead. So ibig sabihin, we have to do something. May ginagawa rin po tayo, but we need to still rely doon sa magagawa ng Panginoon para sa atin. And it is always commanded by God for us. No? So dito, unang-una, ano ba yung kapakinabangan natin pag matuto po tayo na makinig sa ating Panginoon, no? Na mag-antay sa ating Panginoon Diyos? Number one, yung realities. Okay, number one, realities. Ayon doon sa i-move mo yung number one, realities. Ayon doon sa Isaiah 40 verse 30, even the youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. Alam nyo, kung i-obserbahan ninyo, bakit mga kabataan, ang mga kabataan na nilagay dito, hindi naman talaga sila yung mga batang-bata. Ito yung mga bagong bulas na iniibig natin sabihin na nasa age ng mga 18 to 25 to 30, ganun. Yung mga malalakas pa ang katawan. No, ito yung mga youth na sinasabi dito sa Bible. At ito yung mga kabataan ito, ibig sabihin, kung ikaw ay mamimili, nung gagamitin mo, mamimili ka doon sa mga katulad nito, yung youth na ito, doon ka mamimili sa may mga edad na. So sigurado ka, doon sa mga youth, andun yung lakas. So ito yung may mga lakas, pero sabi ng Diyos, kahit itong mga kabataan na ito, nawawalan din ng lakas. Tingnan niyo po. Ang hindi lang nawawalan ng lakas ay walang iba kundi ang Diyos nating pinaglilingkuran. And that is the truth. No? Mawawala man yung lakas natin. Kaya tingnan niyo, kahit tayo, no? Sabi nga, hindi naman kalabaw yung katawan natin, kahit yung kalabaw nga, nanghihina eh. No? Kahit kabataan ka pa, dumarating din sa time na ikaw ay nanghihina. Ito ang reality ng buhay, na tayo ay talagang nanghihina. No? Ang lakas natin mahangganan. So we always need to wait sa ating Panginoong Diyos. Dahil pag ang Diyos ang laging nariyan sa buhay natin mga kapatid, wow, all of these things will be supplied by God for us. Because unang-una, faithful ang ating Panginoon. Yan ang pinaka-sigurado ako sa inyo. Faithful ang Lord in everything sa buhay natin. Hindi pa ho pumalpak ang Diyos sa kanyang mga pangako sa buhay ng bawat isa sa atin. It might be you have to wait for a long time, but see to it that you believe on what God will do for you, because that thing that God has promised, sabi nga niya, at the right time, no, I, the Lord, will do it for you. Sa tamang panahon. Ganon si Lord parate. Kaya pag tayo, we are after for something, no, dinidesire natin isang bagay, we sometimes realize na bakit hindi pa binibigyan ng Diyos ng katugunan yung mga needs natin. Kasi later on, you will realize kung ano yung reason ng Panginoon. Marirealize natin yon. No? Parang akala natin, parang hindi sumasagot ang Diyos, but parang tulog ata ang Diyos. Pero tingnan nyo rito sa book of Jeremiah chapter 18 verse 15. Ang sabi rito, yet my people have forgotten me. They burn incense to worthless idols, which made them stumble in their ways, and in the ancient paths, they made them walk in bypaths and on roads not built up. Tingnan niyo po. Sabi nga po ng Panginoon sa
Psalms 115, no? Verse 105 ata yun. Yung sabi niya, my word is a lamp, your word is a lamp on my feet. Sabi ni David doon, yung salita mo. So, ibig sabihin, kaya naliligaw, kaya nahihirapan yung tao. The thing is, we don't try to wait, we don't try to understand doon sa mga magagandang plano ng Diyos para sa buhay natin. Kaya mga kapatid, this is a challenge for all of us. We are believers. We know na ang Diyos na ating pinanampalatayan ay hindi Diyos na patay. Hindi Diyos na kahoy. Diyos na buhay. Diyos na kumikilos. Diyos na nakakakita. Diyos na nakakarinig. No, hindi siya yung parang nakatayo lang na wala siyang nadidinig, wala siyang nakikita, may paa, hindi naman nailalakad, no, may tenga, hindi naman nakakadinig, may mata, hindi naman nakakakita, may kamay, hindi naman nagagalaw, may bibig, hindi naman makapagsalita. Ang Diyos natin, hindi natin siya nakikita, pero everything is functioning sa ating Panginoong Diyos. Lahat ng bagay. At besides, ang Diyos ho natin, hindi siya natutulog. He never sleeps. Hindi siya natutulog. Nakikita niya lahat yung pangangailangan natin, nakikita niya lahat yung agony natin, yung situations natin, yung hirap natin, yung problema natin, yung pangangailangan natin, nakikita lahat ito ng ating Panginoon. Ang gusto lang po ng Diyos, katulad ng sinabi niya rito sa Jeremiah 18:15, huwag natin siyang kakalimutan. Lalong-lalo na sa panahon ng ating pangangailangan, huwag nating kakalimutan ng ating Panginoon. The only thing kung bakit tayo nahihirapan, why? Because we always rely on our strength. We always rely on our abilities. We always rely on our wisdom. Doon tayo parate. Pero once the moment we'll learn to rely everything sa ating Panginoong Diyos and wait for the right timing of God, brothers and sisters, hindi po mahirap ang magiging buhay natin. Why? Kasi alam po natin, God is doing something great. God is preparing something good for each and every one of us. May magandang plano ang Diyos para sa atin, may magandang layunin ang Diyos para sa atin, kahit na mga dumaranas tayo ng mga iba't ibang klaseng pagsubok sa buhay, kapatid, just wait at the right timing of God, may gagawin ng Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Number two, makikita po natin dito, the promise. Okay, may pangako. Ano ang pangako? Ang sabi doon sa Isaiah 40 verse 29, He gives strength to the weary and increases power of the weak. No? Kung ikaw ay problema, may mga panghihina ka, kapatid, kaya kang palakasin ng ating Panginoong Diyos. No? Sometimes, lumalakas tayo if we try to talk others na ma-encourage tayo ng iba pag tayo punong-puno ng problema sa buhay. Pero kapatid, pag ang Diyos ang siyang nangusap sa atin, that is 100%, and I believe, kayang baguhin ng Diyos yung sitwasyon ng buhay natin. He can increases the power of the weak. Kung manghina ka, kaya kang palakasin ng ating Panginoong Diyos. Hello! Kung ikaw ay hinang-hina, kaya kang palakasin ng ating Panginoon, and that is the promise of God. Kayang gawin ng Diyos ito para sa atin. Ganon po ang ating Panginoon. Because He is the one who promised, and the one who promised is faithful for us. Tapat po ang Panginoon. Kaya tingnan mo yung sitwasyon natin ngayon sa buhay. The moment na we'll learn to rely sa magagawa ng Diyos sa buhay natin, nakikita natin dito yung pagkilos ng ating Panginoon. Kaya parati ho yung sinasabi ko sa inyo dahil we have gone with this kind of situations. And we have seen on how faithful God He is in our lives. Kung gaano siya katapat. The only thing is for us, we need to let God doon sa sitwasyon na mayroon tayo. Ano ang sabi niya sa Matthew 11:28? Lumapit kayo sa akin, kayong mga nabibigatan at napapagal at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Alam niyo po, kung ang pangako ng Diyos, He will give strength to the weary and He will increase power of the weak. Magagawa po ng Diyos yun. Kahit hinang-hina ka na, kaya kang palakasin ng Panginoon. Kahit problemado ka, bibigyan ka ng lakas ng Diyos.
para mapagtagumpayan mo lahat ng mga sitwasyon at kinakaharap mo sa buhay. Ang sarap po na magtiwala sa ating Panginoon. Yung talino natin, hindi ho natin kayang asahan lahat ng pagkakataon kasi mayroon lang po hangganan yung ating kakayanan. But the moment we ask God for help, as He said in His word in Isaiah 40 verse 29, He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Wow, kapatid, ang sarap pakinggan, ang sarap panghawakan ng magagawa ng Diyos para sa atin. Dahil alam natin na sigurado tayo na yung pangako ng Diyos kaya niyang gawin sa buhay natin. We know and we believe that the promises of God will always come to pass. The only thing is for us to learn on how to wait at the right timing of God. Meron ka ba ngayong gustong mangyari sa buhay mo? May dinidesire ka ba ngayon, kapatid? Tandaan mo, pag nagawa mo na yung diskarte mo at walang nangyari doon sa diskarte mo, simulan mo na yung sarili mo, i-align mo doon sa plano ng Diyos. At magtiwala ka, gumawa ka ng mga bagay na kaya mong gawin at hayaan mo yung the rest of those things that you cannot do, allow God to interfere in your life. Hayaan mo siyang kumilos at mayroon siyang gagawin. May gagawin siya sa buhay mo. Because He is a faithful God. The only thing is for us to remain faithful to Him because He is a faithful God to us. Tapat ang Diyos natin. Hindi siya nagbabago at hindi siya nagkukulang noon, ngayon, at magpakailanman. Number 3, hallelujah. The recipient. Sino po bang makikinabang nito? The moment we learn how to wait. Sino ang sabi niya? Sa Isaiah 40 verse 31. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Tingnan niyo po yung pangako ng Diyos. Ang lahat na umaasa sa ating Panginoong Diyos ay magbabalik yung kanilang lakas kung ikaw ay nanghihina dahil everything na-exert mo na lahat ng effort, ginawa mo na lahat yung gusto mong gawin, ginawa mo na lahat ng diskarte mo, pero walang nangyari doon sa ginawa mo, kapatid. It's time for you to rely on God because God can renew your strength. Kung nanghina ka, kayang baguhin ng Diyos ang sitwasyon ng lakas ng iyong katawan. And you will soar on wings like eagles. Tingnan niyo naman po yung mga agila. Hindi yan lumilipad sa baba, nasa taas yan, sa pinakamataas. Pag dumating yung bagyo, lalo siyang nag-i-stay doon sa taas ng bagyo. Tinataasan pa niya yung sarili niya. Tumataas siya. Ang tagalin nandun na lumilipad sa taas ng bagyo. Hindi siya nanghihina. Nahalintulad tayo ng Diyos ng agila na kaya tayong gawin ng Diyos ng agila in order for God to restore everything sa buhay natin. Ang sabi rito, they will run and not grow weary. Oh, no? And they will walk and not be faint. Alam niyo po, kung titingnan natin yung kwento about the footprints in the sand, makikita po natin doon kung paano po kumilos ang Diyos, di ba? Alam naman po natin yung kwento na yun. Nung unang-una, nakikita nung tao na yun, dalawang set of foot ang lalakad doon sa buhangin. But later on, he realized, no? Sa bandang huli, na-realize na bakit nag-iisa na lang. Nagtanong siya ngayon, bakit nag-iisa na lang, Lord, ang paa na nakikita ko? Ang sabi ng Diyos sa kanya, alam mo ba, anak, habang naglalakad ka, habang nahalalayo yung lakad mo, napapagod ka at nanghihina ka. At habang nung ikaw ay nanghina na, karga-karga na kita. Kaya nakikita mo ngayon dyan, nung una dalawa tayo naglalakad, nung bandang huli isang paa na nakikita mo, dahil yung nakikita mong paa, yun ang paa ko. Dahil karga-karga na kita sa panahon na nanghihina ka na. Kapatid, wala ho tayo po pwedeng lapitan pa na iba. Kundi tanging ang Diyos lang ang makapagpapalakas sa atin. Tanging ang Diyos lang ang nangako sa atin na sa panahon ng ating kahinaan, siya ang ating pag-asa. Na sa tanging panahon nang tayo ay nanghihina, siya ang ating kalakasan. Na sa panahon na tayo ay talagang sukong-suko na, siya ang Diyos na laging nariyan, na kaya tayong abutin upang higit sa lahat
ibabalik yung lakas na kailangan natin upang tayo magpatuloy sa buhay. Kapatid, wala tayo pwedeng lapitan. There is no one we can come to in life. And that is only God. Kaya sabi na rito, as I close, ang sabi na rito sa 2 Corinthians chapter 12, verse 9 to 10. And he said, unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weaknesses. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distress, in Christ's sake, for which I am weak, then I am strong. Ang sarap pakinggan. Nasa tayo na sa Panginoon, na kahit meron tayong kahinaan, kapatid, nagkakaroon tayo ng kalakasan. Na kahit tayo ay pinipersecute, mayroon tayong tagapagtanggol sa buhay natin. At iyon ang ating Diyos na handang tumulong sa atin. At sa oras ng pangangailangan natin, mayroon tayong Diyos na laging nariyan sa panahon ng ating pangangailangan. Ang pangako ng Diyos, ang kanyang grasya ay sapat sa lahat ng ating pangangailangan. His grace is sufficient for all needs, brothers and sisters. That's why the only thing we need to do is to wait for the Lord. Wait for Him. Because unang-una, He has a good plans for all of us. Number 2, He can take care everything, our needs. And number 3, He is the only one who can restore our strength during the time that we are weak. He is the God who is a powerful God, and He is a God who never changes in our life. Brothers and sisters, ulitin ko po, ang sabi ni Lord, His grace is sufficient for all of us. Ang Diyos natin ay laging nariyan, handang tumulong, handang sumuporta sa oras ng ating pangangailangan. Kaya mga kapatid, magpatuloy po tayo sa ating Panginoon. Huwag tayong mag-atubili, huwag tayong mag-doubt, magpatuloy lang na mayroong gagawin ng Diyos. Whatever situations we have in life, God is always there to support, to protect, and guide each and every one of us. Let us pray. Heavenly Father, we just want to thank you today. Thank you, Lord, for your word of encouragement for each and every one of us. Thank you, Father, for your goodness. Thank you for your faithfulness to each and every one of us. Lord, we know and we believe that there are times that we become weary. There are times that we become weak. But we know and we believe that your grace is sufficient for us in our all weaknesses, O God. Kaya salamat po, Panginoon. Whatever situations we are facing in life, Lord, we know and we believe that we have a God who never changes. We have a God who promised us that you would never leave us nor forsake us. We thank you once again. Continue to bless your people. Bless the needs of your people, O God, whatever situations we have right now. Lord, we pray and we ask your strength. We pray and we ask your encouragement. We pray and we ask your provisions, O God, for each and every one of us, Lord. Na patuloy pa yan, O Diyos, na kumilos ka sa buhay, sa pamilya, O Diyos, ng bawat isa. Every family that we are representing right now, Lord. We thank you for all of this, O God, because we know you are a faithful God, O Lord. Salamat po, Panginoon. Patuloy ka naming pinapupurihan at nilalawalhati. Ito pong aming samot dalangin sa oras nito. Sa pinakamatamis na pangalan ni Jesus. Amen at Amen.